Okay ho, mga kaibigan, natunghayan ho natin ang pagpresenta on direct exam and partial, very brief cross-examination ng ikalawang testigo ngayong araw na to, si Miss Nenita Camposano. So, let's have a recap. Ngayong araw, day 10 ng impeachment trial ni VP Sara, dalawa ho ang testigo na isinalang sa Senate Impeachment Trial Court. Kaninang umaga, si Miss Violeta Constantino at ngayong tanghali, 12:30 ho tayo nagsimula kanina, ay si Miss Nenita Camposano. Both of them were land bank managers. Ito. So let's make a comparative analysis ng substance ng testimony nila. Si Miss Violeta Constantino ay isang department manager at dito sa transaksyon with the Office of the Vice President, siya ay naka-assign sa Shaw Boulevard branch ng Land Bank noong panahon na winidraw or in-encash ang pera na nagkakahalaga ng 500 million. 500 million divided into 4 checks, 125 million each. Samantala, si Ms. Nenita Camposano naman, siya ay land bank officer sa DepEd branch nito. At ang withdrawals or encashment ng cheque sa kanyang DepEd branch ay nagkakahalaga ng 112.5 million divided to 3 checks na 37.5 million each. So ulitin natin kay Miss Violeta Constantino, siya ay taga Shaw Boulevard branch noon, 4 na tig 125 million. Si Miss Nenita Camposano, siya ay DepEd branch, 3 na cheque na tig 37.5 million. Pagdating kay Violeta Constantino, ang mga nasabing halaga na 125 million 4 checks, ito ay in-encash ni Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Ms. Gina F. Acosta. Okay? Samantala, yung kay Nenita Camposano naman, ito ay in-encash ng Special Disbursement Officer na si Mr. Edward Fajarda. Pagdating pa sa mga ibang detalye, nagkaiba na rin dahil yung kay Ms. Gina F. Acosta, in the total amount of 500 million were said to be encashed in 3 to 4 large gym bags. Meanwhile, kay Ms. Nenita Camposano, nung nag-withdraw daw at in-encash ni Mr. Edward Fajarda, ito daw ay mga dalawang bag. Isa pang pinagkaiba sa kanilang narration ay noong nag-withdraw daw sa DepEd branch ng Land Bank si Mr. Edward Fajarda, ang daanan ho ni Mr. Fajarda pagkatapos ng encashment ay sa fire exit or sa likod ng Land Bank. Ito naman ay lininaw during interjection ito ay nilinaw during cross-examination, ito ay lininaw ni Attorney Pua na pinakonfirm niya kay Miss Nenita Camposano na kaya ba dumadaan sa likod or sa fire exit ng Land Bank ay sapagkat nasa harapan mismo ng Department of Education sa Pasig City yung Land Bank. Ito naman ay sinang-ayuna ni Miss Camposano, yun ang pinaka-safe daw na route. Kesa dumaan sa harapan ng bangko, lalabas pa siya ng DepEd complex, might as well, doon na lang siya dumaan sa fire exit o sa likod ng Land Bank. Antemano, paglabas niya doon, nandun na siya kagad sa mismong loob ng compound or ng complex ng head office ng Department of Education. Now, mga kaibigan, kagaya ng nangyari kanina nung presenta si Miss Violeta Constantino, nag-stipulate ulit ang prosecution at saka defense. So they stipulated this time during the direct exam of Nenita Camposano, nag-stipulate sila na authentic yung 3 cheque na na-encash ito ni Mr. Edward Fajarda, 3 cheque na encash.
they stipulated also sa amount na 37.5 million or a total of 112.5 million. At they also stipulated on the qualification and ability of Ms. Nenita Camposano to testify on the said encashments. They also stipulated, both the prosecution and the defense, they stipulated that the 3 checks, yung DepEd checks, were funded by the Philippine Treasury, national government, for the account of the Department of Education. So magkaiba ho yan, mga kaibigan. No? Kanina umaga, ang tanggapan o opisina na pinag-uusapan kanina ay Office of the Vice President. Ngayong tanghali, ang pinag-uusapan nating opisina ay Department of Education, na parehas po yan na opisina dati ng ating Vice President. Na pag-usapan din ho kanina, mga kaibigan, na ang pamamaraan ng encashment, so tinukoy ho yan on direct exam, at noon bandang dulo, yun na lang, nag-cross ng saglit si Attorney Pua regarding sa fire exit. Mga kaibigan, kailangan din pag-usapan din natin na si Senator Francis Pangilinan kanina during interjection ay tinanong, naungkat ulit kung usual ba or unusual ang pagwi-withdraw ng 37.5 million sa branch ng DepEd ng Land Bank. Dahil kaninang umaga, nung pinag-uusapan naman ng Office of the Vice President doon sa Shaw Boulevard branch, tinanong din kung usual ang 125.5 million na encashment or withdrawal. Ito ay parallel doon sa mga tanong na may kinalaman sa Anti-Money Laundering Act na covered or suspicious. So meron tayo, nabanggit ho dyan mga kaibigan, covered transaction, merong suspicious transaction. Ngayon naman may sinatawag silang unusual. So medyo nakakalito sa ordinaryo nating mga kababayan na hindi familiar sa mga rules or mga regulations na to. So pasadahan natin ulit, no, mga kaibigan. Yung pag sinabi po natin na covered transaction or suspicious transaction, mga kaibigan, yan ho ay tumutukoy sa anti-money laundering law. So kapag ho mahigit 500,000 piso ang transaksyon, mahigit, ibig sabihin ho niyan ay 500,001 peso pataas. Pag yan ho ang transaksyon in a single day, kailangan ho automatic i-report ho yan ng bangko sa Anti-Money Laundering Council. At kanina ho ay binigyang linaw ni Ms. Nenita Camposano na yung mga covered transactions na ganyan ay wala hong human intervention. Automatic ho yan. Automatic na i-report ng bangko sa Anti-Money Laundering Council. Samantala, ang suspicious transactions naman, mga kaibigan, yan ay maaring hindi covered. Yan ay maaring below the threshold or below 500,000 or saktong 500,000. Pero sila ay dapat pa rin i-report. Obligado ang bangko na i-report ito sapagkat these transactions, among others, probably have no legal or trade purpose. Ibig sabihin yan, walang justification for the transaction. Unverified clients ang involved or there is a mismatch in the client's financial profile. So amounts that do not match or are not commensurate with the client's known business or financial capacity. Hindi ho commensurate sa negosyo o sa financial na kapasidad na kliyente, that's a financial mismatch. O kaya naman ay smurfing or structuring. Ibig sabihin ho niyan, mga kaibigan, hinahati-hati yung transaksyon upang maiwasan yung threshold na 500,000 na nabanggit natin kanina. Yan ho ay mga halimbawa ng suspicious transaction at yan ho ay dapat inuulat sa Anti-Money Laundering Council. So we have covered, we have suspicious transactions, AMLA. Hanggang sa nabanggit kanina ho, mga kaibigan, unusual. So ilang beses ho nagamit yung term na yan, unusual, sapagkat within the context of explaining na hindi ho araw-araw nagkakaroon ho ng withdrawal na 37.5 million sa kaso ho ng DepEd branch or 125 million sa kaso naman ng Shaw Boulevard branch. Nasabi ho o nagamit ho nila yung salitang unusual.
Pero naitanong ho yan during the interjection ni Senator Villanueva na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay merong Circular 1215. Ito ay naging effective noong 2025. Bakit ho nabanggit ito? Dahil dito ginamit yung term na unusual transaction. Pero mga kaibigan, linawin natin, yung unusual transaction sa BP Circular number 1215, hindi po ito part ng anti-money laundering law. Ito po, ang BP Circular number 1215 ay tumutukoy sa regulation sa pag-hold or pansamantalang sinususpend yung pondo dahil disputed transaction. Disputed transaction. Ano ho ibig sabihin nito? Yung may mga scam na nagaganap, yung mga tinatawag nila na AFASA or Anti-Financial Account Scamming. Pag ho yan ay disputed or merong posibilidad na scam, yan ho ay tinutukoy na disputed transaction. Pwede yung hold yung transaction. Not necessarily anti-money laundering exercise. Doon pumasok yung unusual. Bakit? Isa ho ang unusual transactions sa mga klase ng disputed transactions. At yun na nga, binasa ho kanina ni Secretary Villanueva, ang definisyon ng unusual ay kapag among others, inconsistent ang transaksyon sa usual behavior ng account holder o kaya naman hindi commensurate with the known business or financial capacity of the account owner or deviates from the account owner's profile. So magkakaiba ho yan mga kaibigan. Yung unusual, strictly speaking, sa BSP Circular 1215 at saka yung covered at saka suspicious transaction under the Anti-Money Laundering Act. Ulitin ho natin, ito po, dalawang testigo on bank records, particularly sa Land Bank, ay pinresenta ng prosecution to prove supposedly Article 1 of the Articles of Impeachment regarding the misuse and misappropriation of confidential funds. So ang total amount alleged is 612.5 million, 500 million of which supposedly was proven this morning when the existence of the transaction amounting to 500 million was substantiated through the testimony of Ms. Violeta Constantino, and 112.5 million of which was substantiated this afternoon through Ms. Nenita Camposano. So yun ho mga kaibigan, next witness daw, sabi ng impeachment tribunal, ang next witness natin ay si Roderick Wamil ng Commission on Audit, si Ms. Sailin Del Campo ng Commission on Audit, and Ms. Marivic Pareha ng Congress sa susunod na hearing na magaganap sa August 3. Yan po ay Lunes at 10 in the morning. Kanina may panukala na ibahin yung schedule, gagawin hong alas 10:30 sa halip na alas 10 ng umaga. Yan daw ho ay pag-uusapan nila mamayang alas 3 in their caucus. So in the meantime, ang next impeachment trial hearing po natin mga kaibigan ay 10 a.m. pa rin sa August 3 on Monday. At yan po ang naganap po ngayong araw na ito sa day 10 ng ating impeachment trial. Live coverage ng The Manila Times. Sa ngalan po ni Michael Ang, ako po si Attorney Chris Gargancial, nagpapaalam at hanggang sa muli sa August 3. Magkita muli tayo. Maraming salamat. Good afternoon.